Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang May 15, 2026 ang paghahain at pagbabayad ng 2025 Annual Income Tax Return upang mabigyan ng dagdag na panahon ang mga taxpayer. Ayon sa BIR, layunin nito na maibsan ang agad na pasanin sa mga nagbabayad ng buwis sa gitna ng State of National Energy Emergency habang naiiwasan din ang mga penalty sa late filing at payment. Paalala ng ahensya, siguraduhing tama at kumpleto ang mga detalye sa ITR habang bukas din ang mga opisina ng BIR at mga e-lounge facilities para sa mga nangangailangan ng tulong sa pag-file. Kasabay nito, umabot sa halos 198.8 billion pesos ang koleksyon ng BIR noong Marso. Mas mataas kumpara noong nakaraang taon na iniuugnay sa mas malakas na compliance at pinagandang digital services. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gipadayag sa ilang pagbabag ang lokal nga kagamhanan sa Davao City sa planong pagtukod og foreign military facility sulod sa area nga sakop sa jurisdiksyon sa syudad. Kada pinaagi sa social media post sa lokal nga kagamhanan sa Davao City netong Abril 14 ning tuiga. Sa mga post, nakalatid nga dili welcome sa Davao City ang mga planong pagtukod og pasilidad sa foreign military. Pagpasabot sa Davao City LGU nga kung dili kini makatabang sa pagpaubos sa presyo sa krudog sa mga pamaliton ug pagpalambo sa kahimtang sa kinabuhi sa mga residente sa syudad, dili sila musuporta niini. Kay numduman nga una na nga na post sa Defense Logistics Agency Energy sa Estados Unidos ang ilang ginapahigayong bidding alang sa pagtukod og US Military Oil Depot sa Davao Region, partikular sa Davao Gulf isip usa ka refueling hub. Base sa maong post sa Defense Logistics Agency Energy sa US, ang maong proyekto itukod daplin sa kasadpang baybayon sa Davao Gulf nga gilangkuban sa Davao City, Davao del Sur ug Malanag Bay. Isip pagpangandam sa posibleng epekto sa global oil crisis ug alang sa pagbaton og food security, nagdeklara ang munisipalidad sa Banay-Banay sa Davao Oriental og State of Energy Emergency. Pagpasabot sa lokal nga kagamhanan sa Banay-Banay nga ang moong lakang nagtumong nga masiguro ang kaayuhan sa mga residente sa mga posible pang mahitabo tungod sa moong krisis nga dala sa fuel price hike. Ilahom sa moong deklarasyon, gimanduan sa LGU ang mga departamento sa lokal nga kagamhanan nga wala una ipahigayon nga mga aktibidad o programa. Binaagi sumala pa niini, dili magamit sa mga barangay o sa ilang munisipyo ang ilang Quick Response Fund nga mamahimong igahin sa mas importanteng butang. O mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako si Gab Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.